Sino gumawa niyang ICI? Yung executive branch. Sino nagpalagpas nung pinaka-corrupt na budget? Executive branch. Tapos ang mag-iimbestiga, ICI, galing sa executive branch. Gago! Gago na lang ang maniniwala dyan. Yan ang katotohanan. Gago na lang ang maniniwala. Di ba? Ulitin ko, saan nagsisimula ang budget? Sa executive, DBM. Sinong huli sa budget? Presidente, siya yung pipirma. Siya ang nakakita ng lahat ng proseso. Siya yung magbabasa. Gagawin ko na bang batas to? Nakita mo na. Sabi nga niya, skin-routinized na daw niya yung budget. And yet, that is the most fucking corrupt budget in the entire history of the Philippines. Pinirmahan mo. Tapos ngayon sasabihin mo, gagawa ako ng isang ICI, gagawa ako ng isang organisasyon na mag-iimbestiga ng korupsyon. Tara na. In the first place, if there is a corruption, which is now you're saying, ikaw ang may sala nun, ikaw ang pumirma eh. All the insertion, all the fucking amendments, ikaw ang pumirma niyan. Tapos sasabihin mo, gagawa ko ng isang investigative body na mag-iimbestiga nito. Independent. Paano naging independent? Ikaw namili ng mga membro. Nung may nadidiscover na yung isa, ginawa ninyo ng istorya, niyang lintik mong tagapagsinungaling. Gagawan mo ng istorya. Di ba? Tapos sasabihin nyo, independent yun. Sabagay, tanga yung mga bumoto sa'yo, kaya walang problema kahit puro katangahan ang ginagawa ninyo. Nakakainit kayo ng ulo. Pasok natin nga si Marcoleta nang lumamig ang ulo. Ay, naku, mas lalo ang uminit ulo ko. Gago! Sabi ko, pasok ko si Marcoleta para lumamig ulo ko. Nung nakita ko siya, lalong uminit ulo ko kasi mainit lagi ulo nito. Alam mo, galing-galing niya na. Ikaw talaga banat ba? Oo naman. Alang lagi siyang seryosong, parang sabi nga nila, grumpy old man. Pero hindi ako payag doon. Ako hindi ako papayag doon, Senator Marcoleta, na grumpy old man ka. Grumpy, cute old man. Cute naman talaga si Marcoleta eh. Parang yung tatay mo na mahigpit. Ang ganyan yan eh. Talay. Ito yung tinatanong mo kanina. Kaya, ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Sen. Napakarami kasing aligasyon dyan eh. Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Sila nagsasabi nun, ha? Ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon po bakit ang dami pang dapat na tawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Di ba? Si Chavit Singson nag-disclose. Ngayon po, sa Club Filipino. Kayo na ipatawag din siya, di ba? Ba't di patawag yun? Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Kailangan kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talaga ipatatawag. Naglabas ng statement to. Iba yung willing na willing, iba yung umarap ka doon para makita natin kung paano ka sasagot sa mga tanong. Willing sa kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil yung banggitin ang pangalan ko. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas. Yun na nga eh. Yan ang problema kay Lacson nun eh. Di ba? Ito public knowledge na yung mga contractor, mga congressman na may sariling firm na construction na nakikipag-project sa gobyerno. Nakalista naman yan, nasa SEC naman niya kung sino owner eh. Bakit hindi nyo ipatawag ng Blue Ribbon ni Lacson? Bakit, Pinky? Pinky ka ba talaga? Gago! Bakit tayo may patawag? Sasabihin mo na naman, ito na naman tayo dun sa parliamentary courtesy.
baon na tayo. Ang tindi ang nakakahiya na tayo sa buong mundo. Ang iisipin nyo pa rin yung kailangan kasi meron tayong courtesy parliamentary care. This is a extreme problem already. Extreme na corruption sa Pilipinas. Sagad sa buto na. Hindi na milyon, trilyon na ang kinukurap. Tapos imaginein mo ang iniisip mo pa rin ay yung courtesy na yung parliamentary courtesy. Saan yung putang inang courtesy honor ng mga congressman na meron silang sariling construction? Bawal nga yun makikipagproyekto ka sa gobyerno. Yung ginagawa nila illegal. Ang iniisip mo pa rin parliamentary courtesy. Lacson, ano ka ba? Yung mga ulul gumagawa na ng illegal, ikaw, ang iisipin mo pa rin ayaw mo ipatawag kasi parliamentary courtesy. Tama talaga na nag-resign ka. Tama talaga na nag-resign ka. Hindi ka karapat-dapat dyan. Ang karapat-dapat sa isang Blue Ribbon Committee chair ay yung may bayag. Ikaw, gago! Dili ko man alam. Dili ko alam yan, Wala akong sinabi. Tuloy. Boss, dyan, pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Saan Nanghirap Puro ganun Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ron? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may trailer. May trailer. Parang ganun Trailer. 67 congressmen na contractor. Tapos, hindi naman magpa. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech? Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo ba tatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong saan Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? Bakit? Si Diskaya lang ang gusto namin. Siya ang gusto namin i-DN. Siya yung nagbanggit kay Romualdez Gago! Kaya kailangan namin siyang i-DN. Galing mo talaga, Chong. Ang galing mo. Tuloy. 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin. Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon. Kasi ang Kamara, ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang Legislative Department sunod-sunuran sa Executive Department? Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? 3 dakilang haligi. Judiciary. Legislative. Yan. Executive. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Parang bakit? Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Kasi nga, ganito yan. Paliwanag ko lang sa'yo, Senator Marcoleta. Sabi nga ni Franz Castro, Ay, di pala si Franz. Claire Castro. Pareho kasi sila na ugali. Sabi ni Claire Castro, ang pagpili ng speaker ay independent. Okay? Independent
ang pagpili ng speaker. Hindi nakikialam ang Pangulo sa pagpili ng speaker. Independent. Pero pagdating sa investigasyon, pwede kayong mag-depend na lang sa ICI. Gago! Kasi sa Marcos administration, there will always be a double standard. Gago! Pag gusto namin independent, independent. Pag gusto namin dumepende kay sa amin kayo dumepende. Ha? Gago! You know why? Alam mo kung bakit? Parang ruler yan. You can bend the law. Gago! But you will not break it. Take note. Gago! Only bending it. A little, alam mo yun. Di ba? Ganun ang gobyerno ni Marcos. Bending the law. Or vice versa. Oo. Ay, hindi. Sagutin mo, Nelson. Oh, May isa pang problema. Oo. Kasi, alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So, ang mga tao ay maghahanap talaga ng... hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit kanilang naman, isipan. bakit mo sila sisisihin na maghanap at maghahanap talaga yan? Oho. Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa BIR na nakaharap eh. Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, ay dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po yung nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Nako. Nako, Mabigat po mahirap yun. yan. Tapos sabi ng BIR, Commissioner Lumagi. tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman kako kinukuha yung opinion mo. Barado yung BIR. Eh. Tinanong niya yung BIR, ano masasabi mo? Sabi niya, hindi ko naman po sila masisisi. Hindi ko naman kinukuha yung opinion mo. Barado. Sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang... No. Mabigat po yun. ba't di ka kako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng Hindi, ayaw niya sumagot. Wala kang may sasagot. Kanya, wala po. Ikaw kako, DPWH. Wala rin po. No, sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Ako na po nakikiusap sa inyo. Kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito. Usigin natin ang dapat na usigin. Maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ayaw po naman, sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, natanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, yung isa naman, nagpapatuloy, pero palihim naman ang palihim investigasyon. naman. Magdududa ang taong bayan. Oo nga. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Pagka ganyan naman delikado, delikado pag ganyan. si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya. Okay na po. Inalis po siya eh. Yun. Paano ngayon yan? Patay tayo dyan. Ito pa isang tanong.
Kung ibalik kayo sa chairmanship. Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. Huwag mo pinangungunahan si Sen. Pinangungunahan mo eh. Ito si ano. Kaya kayo nasusungitan eh. Ay, susungit na naman si Bossing oh. Kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang hearing. Pagiging chairman ng ano. hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin eh. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun lang, patay tayo dyan. Yun na nga po. Mukhang Wala tayong box populi. mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo punto na yon. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit ito pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President dyan. Yun lang. Tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Kawawa. Bilang mamamayang Pilipino, tayo ang naghahanap ng kasagutan eh. Hindi ho ba? Sila yung nauna dyan eh. Sabi nila, mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yan. Sige. Sige ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ano po yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Ay yung isa, police investigation ang kanyang alam. Titingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, resource persons. Yes. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila. Hindi mo pagbububulyawin doon. Totoo naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululong mo ngayon. Hindi pwede yun. Sa police investigation, iba na yun. Pagduduruin mo na sila, testigong ito yung hindi malinaw. Pagkatapos nag-hearing Blue Ribbon anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person, dadalhin niya sa NBI, pagbalik niya iharap niya uli sa amin, meron siyang supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan eh. Pagkatapos pupunta yung dalawa dun sa ICI. Meron ba tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate dun sa ICI. Tawag doon? ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department? Siyempre. Katapos meron silang isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Sandigan Bayan, and from any other public authority. Paano kang independent? Ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo. Huwag kang ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Kailangan namin yung dokumento. Kailangan namin, dalhin mo rito si Hernandez.
Humaharap nga sa kanila. Ipatawag sa ito, wala ipatawag ba sa kaming ganyan. karapatang tumanggi? Oho. Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung Grabe yung tumutunog na ano nila, no? Mga nagko-comment. nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Oho. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ka ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Gusto Wala kasi nang nila, sabi nga, kontrolado yung naratibo. Yun ang gusto nilang mangyari. Kontrolado yung naratibo. Kaya nga, di ba, sabi nga pag ang isang politiko bumili ng media o kaya nagkaroon ng stocks sa media, o sabihin may pagmamay-ari o nagkaroon ng posisyon sa media, hindi niya gusto ng news. Hindi ibig sabihin sumusuporta siya sa news. Gusto niya ng propaganda machine. O sino ba yung gumawa nun? Kasi nga yung naratibo, napaka-importante niyan eh. Yung yung kwento. So ang kwentong pinalalabas nila, yan si Marcoleta, madaldal lang yan. Yan si Marcoleta, ano lang yan. Basta meron lang niya masabi, ano lang yan, maepa lang yan, bida-bida lang yan. Yan ang inaano nila naratibo nila eh. Sandali, bakit hindi ninyo pakinggan? Ang gusto ninyo, walang iimik sa inyo, walang papalag sa inyo. Mali-mali na nga yung ginagawa ninyo. Puro katarantaduan na yung ginagawa ninyo. Ang gulo-gulo na, sabi nga ni Marcoleta. Gusto nyo, tatahimik lang siya? Hindi pwedeng ganoon. Gusto nyo, hindi siya magsasalita porket minority lang siya? Hindi pwedeng gayon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
Sa harap ng